Hi guys! Welcome to Zandrake's World at nandito tayo ngayon para i-feature ang bagong items from Jollibee. So, hindi tayo mag-unboxing today kasi walang box itong mga pinanggalingan itong mga ito. It came with a paper bag, kaya lang unfortunately nung binili natin itong mga ito ay walang hindi na ibigay yung special paper bag for this release. So, by the way, before we start, kung bago ka sa channel na ito, please don't forget to subscribe and follow our social media accounts in Facebook, Instagram, TikTok, and X. Alright, so andito nga tayo ngayon. So continuing yung ang tawag dito ay Jollibee Kids Values Meal. Okay, so yun yung theme ng release. It's still for kids, pero hindi siya toys. Hindi siya hindi siya toys. It's books. And they've released 5 books for August. So August 7 siya nilabas. Okay, so eto. Oh, teka. Ayan. So ayan yung teaser ni Jollibee. Jollibee Kids Values Meal. Ayan, tapos nilabas siya ng August 7, 2025. So hindi ko nga masyado naramdaman yung release nito kasi akala ko walang i-release this 2 months kasi dapat usually nung after ng pandemic parang medyo delay yung mga release ng toys, and then naging parang every 3 months nung parang 2021 or 2020, then naging every 2 months na siya. Tapos all of a sudden biglang hindi sila nag-release. Yung last release nila ay yung Little Achievers na nirelease no May. So expected nung July may lalabas, pero wala sila nalabas ng July. Tapos yan, it came as a surprise na lumabas itong Jollibee Kids Values Meal. Okay, so yan yun. And ang feature nila is books. Well, napakaganda ng intention ni ng Jollibee for this release. Kasi most of the kids are now into gadgets and rarely na sila nagbabasa ng books. So nag-release si Jollibee ng 5 books. So ito siya. By the way, ayan yung pinaka-theme. Jollibee Kids Values Meal. Mga aral para sa magandang asal. And what's good about this one? So, about Values Meal ay may kasamang values book, activity, and sticker badge. Okay, meron 5 books na nirelease, pero for some reasons, in a lot of locations, only these 3 were available. Not sure if they're just releasing the first 3 and then later on the next 2, or baka talagang may kulang or nirelease sa iba-ibang locations, pwedeng ganon kasi ganon yung nangyari last time, parang ng January nalabas yung Fun Blocks. Dito sa area namin nawawala si Mr. Yum, or si Yum na pala tawag dun ngayon, hindi na Mr. So si Yum nawawala ng that time, kaya medyo na-delay yung unboxing natin ng Fun Blocks. And yan, so mga kalagitnaan na ng buwan yun ng January napunta yung stocks ng Fun Blocks ni Yum dito sa Muntinlupa. And yan, so but I'm checking the comments nitong mga itong sa FB page ng Jollibee Kids Values Meal. Talagang yung 3 lang ang available sa kanila din. Hindi available yung iba kasi ito matapat, yun yung theme ng books. Matapat, magalang, mapagbigay, responsable, at malasakit sa kalikasan. So, the price starts at 127 values meal. So, like the kiddie meal, pwede kang bumili ng food na walang drinks. Lalo kung magte-take out ka, hindi ka naman dun kakain. So, yun, ganun lang din ginawa ko para mas mura din, makamura sa price. And it's a good thing na because sabi dito sa ilalim, ito ay proyekto ng Jollibee kasamang Adarna House. So Adarna is like the kids the kids printing for books na pang kids, basta ganun siya. Hindi ko masyad ang tawag sa kanya, basta yun yung nagpiprint ng mga books for kids. And then this one sa ilalim nakalagay, sa bawat pagbili ng Values Meal ay may 5 pesos na mapupunta sa Jollibee Group
classroom donation project. Okay, so yun. May ganun sila. Every purchase of the book, so 5 pesos of it goes to yung kanilang project. So parang ito ba yung charity, may donation project. Yeah, so it helps the kids, less fortunate kids, para maisulong ang edukasyon, pag-aaral ng mga bata. At ito nga yung nirelease nila this month is for instead of toys, they made it books. Para napakagandang engagement kasi ng books as well. Bukod sa these are values books. May matututunan, magandang asal. So as we all know nowadays, parang we're focused on mga bata daw ngayon, hindi na daw masyado magagalang, parang bihira na lang. Kasi dati meron tayong, I'm a 90s kid, and then meron tayong mga values, education, so it's a subject in high school, elementary, meron din mga ganon. Pero sa amin kasi, I'm a Catholic, so I grew up with a Catholic upbringing. So yeah, Christian living education during that time. So that's where we learn the values. And in high school, so still in a private school in St. Francis of Assisi in Calamba, and that's from there we were being taught about values education. So yun, values, yung norms ng Filipino at kung paano dapat mga bata nowadays. Yeah, so pero the best teacher pa rin siguro yung magulang, kasi hindi naman lahat na ituturo sa school. And yan, this would help the parents, the teacher, to teach kids nowadays good manners and right conduct. Ayun, GMRC. Yan, yun yung pang elementary, GMRC. So let's start. Okay, kasi nung high school naging values education, pero yun din yun, GMRC. Alright, so ito naman yung una. So hari ng palaruan. Okay, so itong hari ng palaruan, ito ang theme nito ay yung magalang. Okay. So yan, thank you sa sumulat ng kwento. Ito ay si Divine Hill Reyes, and nag-drawing is yung Benjor Katindig. Okay. So ayan siya. So just like any other kids book, so may nakalagay dito, ang aklat na ito ay pag-aari ni. So, syempre, lalagay dyan yung pangalan. If this was given in school, lalagay pa minsan yung subject, yung grade level. Pero, yan, name lang. Pero, siguro, uso yun kasi may 3 lines. At natumba po ang ating books sa likod. Medyo, wala pa talaga akong book stand. So, yan. Medyo hirap tayo. Kasi we're surprised na itong box na ito ang release. Ayan, so hari ng palaruan. So ito siya. Oh, and by the way, meron tong yung bingo, respeto bingo. So a lot of Filipinos mahilig sa bingo. Pero yan, ito may badge para sa mga magulang. Ibigay ang badge kapag nakumpleto na ang Respeto Bingo card. So we'll get into this later. Okay, let's check out the book first. Ayan, so yan yung book. Okay, so yan, ganda yung mga illustrations sa mga books kasi it helps the kids imagine, parang na ano yung, kasi pag bata talaga dapat may mga pictures, yun yung nakakatulong sa development ng brain nila for their creativity, imagination. Ayan, oh. Very cute. Ang ganda rin ng pagkakadrawing. Ayan, para talagang pambata. Ayan siya. Hindi ko naman muna babasahin yung pinakakwento. Just wanted to show you the books. Siguro, if given the time, I will create another video for the book reading. Pero first, I will strongly suggest to buy the books kasi may magandang intention sa Jollibee to help the kids. I don't wanna create a reading video yet.
para hindi ma-spoil yung mga bata sa kwento. Tsaka para syempre ang box nga is to promote engagement and to lessen screen time sa kids. Kasi mga bata ngayon dapat less ang screen time sa mga gadgets kasi it affects their brain kasi a lot of the flickering of the screen na hindi visible sa ating eye, nag-trigger yan sa mind ng negative effect. Ayan, so yan, meron dito yung sa dulo, so yun yung end of the book, and this Jollibee, si Popo, bali silang dalawa ang feature dito sa book na ito. Ayan nga, nandun sila sa harapan. Ayan yung typical playground na nakikita natin, may mga gulong, then the swing. Ayan, sa likod, sa palaruan, gusto ni Aaron na siya ang bida. Pero bakit tila walang gustong makipaglaro sa kanya? Alamin kung paano naging mabuting kalaro at kaibigan si Aaron sa tulong ni Jollibee at Popo. Ayan, so that's the teaser. Teaser ba? Basta yun yung yung gist ng story. Ano ba yung gist sa Tagalog? So, basahin yan. Okay, so ito, sa likod, ayan, may activity na nakalagay. Paggalang sa palaruan, bilugan ang halimbawang nagpapakita ng paggalang. Ito, may mga sitwasyon, yung mga natalo ko sa paligsahan, ano ba dapat dito ang pipiliin, at ituro sa ating mga anak na i-embody nila na response in these types of situations. Ayan, so sabihin mo ba madaya siya? Madaya ba yung kalaro or should we congratulate yung ating playmate? So congrats, ang galing mo. Ayan, parang nilalaro na yung basketball. Ayan. So alam naman natin yan. Pero yan, alam nyo na dapat yan kung anong sagot dyan. Pero dito yung next na nakalagay, mahaba ang pila sa slide. Anong dapat gawin ng ating mga kids? So, dapat mauna ako. Entitled ka ba? Dapat ikaw muna. Title ba dapat ang kids nowadays? Pero a lot of kids, entitled nga. And pipila ako ng maayos. And then the last one na situation here is nasaktan mo ang iyong kalaro. So, nakalagay dito, hindi ko kasalanan or sorry, hindi ko sinasadya. So, yan. Yung activity at the end of the story. So, ayan siya. That's the hari ng palaruan. So, tayo na lang natin muna siya dito. Kasi natutumba sila. And this is the Respeto Bingo. Ayan. So, let's open. Oh, di ba para nung mga bata tayo. Ito yung mga nakalagay na mga stationery. Meron ito, mga sticker, yung nabibili ng mga tig-piso dati. Parang ngayon, mahirap ng hindi na masyado ganun kasi ang gadgets ng mga bata ngayon. Ito, sinahin natin ang mga bata na maging malayo sa gadgets. Dapat ang gadget ngayon nakakatulong naman din talaga, pero may negative effect nga kasi yung pagbababad ng gadget. Pagbababad sa mga gadgets, sa mga cellphone, sa TV. Kaya ng mga bata tayo, sinasabihan tayo lagi na huwag masyadong magbabad sa TV. So, it's a good thing pala talaga. Now that I'm a parent, nalaman ko yung kung ano yung negative effect sa mga bata. Kaya maraming mga bata ngayon ang mga delayed ang speech, hindi marunong magsalita na maayos kasi nga babad sa gadget. So, nakakaano sila. Yung flickering of the screen ng mga gadgets natin ngayon ay nagkakaroon ng hyperactivity sa mga brains ng ating mga anak. Para sila ay yung iba nagkakaroon ng ADHD. Iba parang doon kasi may mga ganong negative. I'm not an expert about it, pero parang yun yung mga cause kung bakit sila hirap magsalita. And yan. Ito nga, yung Respeto Bingo card. Ito na nga. So, lagyan ng check ang mga gawain kapag natapos mo na ang mga ito. Kumpletuhin ang lahat para makakuha ng magalang badge. Okay, so ito yung magalang badge. So it's a sticker, I guess. Yeah, it's a sticker. Oh no, it's only paper, hindi siya sticker.
and then you will pop it out pop it out of this paper. So meron siyang lining, papap mo ganyan, yung tatanggalin mo. Yan, carefully syempre para hindi masira. So ngayon hindi mo natin siya gagalawin. Gamitin ko to sa ating kids. Yan, ako si Blanc at ako ay Magalang. So this one, yung Blanc, syempre lalagay mo dyan yung pangalan ng kid or ng anak mo. So yeah, dapat nyo napapanood ng mga magulang itong ating video para syempre to encourage them to teach our kids good manners and right conduct, and giving this badge, so it's more like a prize para maging alam mo yun, yung mga bata kasi diba gusto nila yung parang it's in a way it's a game na may natututunan ang mga bata. So ayan, number 1, magsabi ng po at opo sa nakatatanda. Okay, so yan, pag nalagay mo na yun, nakita mo ginawa niya yan, ilalagay mo ng check. And this one, magsabi ng sorry kapag nagkamali, lalagyan ng check. And this one, magsabi ng salamat po kapag may ginawang mabuti sa iyo. Then next is pagbuksan ng pinto sina nanay at tatay, batiin ang mga kaklase ng magandang umaga, and then magmano kay lolo o lola, magsabi ng please kapag may hinihiling, magsabi ng excuse me kapag makikiraan, makinig sa utos ni nanay at tatay, makinig sa tinuturo ng iyong guro, pumila ng maayos, magpaalam kapag may hinihiram na gamit. So yeah, napakaganda ng mga nilalaman ng ating Respeto Bingo card. So yan, turo natin sa ating mga anak ang magandang asal. At yan, ito yung way para maging fun and exciting ang inyong pagtuturo sa ating ang pagtuturo natin sa ating mga anak na magandang asal. So this is a fun way, hindi naman yan para to encourage na ay dapat may prize lagi, pero it's a way para matuto sila. So make it fun, huwag tayong nega, yun. Okay, so yan, ayan siya, balik natin siya dito, we'll use it later. Okay, oops, okay, so yan, dyan natatapos yung sa Respeto Bingo. Okay, dyan muna kayo. Tumayo ka muna dyan sa tabi. Oops! Okay. Mahiga ka na muna dyan. Dyan ka muna. Alright. And then the next one, ito na lang muna. Ang naghihintay na homework. Homework. Ang naghihintay na homework. Homework kasi wala, ano lang, naisip ko lang, sana Tagalog din. Pero it's all good. Homework, yun talaga ang majority yung tawag na yun. Takdang aralin. Nabubulol tayo. Takdang aralin ang Tagalog ng homework. Pero, yeah, mas ano kasi yung mga bata ngayon sa English language. So, mas maganda. Homework ang tawag. So, ito, meron tayong responsable checklist. So, ito yung responsable theme. It has a badge as well. Ako si, yung name ng anak mo, at ako ay responsable. Okay? So, itong mga to so magulang or mga parents, bili tayo nito para encourage ang mga anak natin na matuto ng magandang asal. So, it's our responsibility to teach our kids good manners and right conduct for the third time around. Napagsabi ko ng gano'n. Okay, so ito. Iba naman ang sumulat nito, kwento ni Russell Molina. Iba rin ang gumuhit si Dominic Agsaway. Yan, pero closely matches, parang halos hawig yung naunang gumuhit. Pero yan, maganda yung ganyan. Let's start. Okay, homework. Ayan, kasama mo si Jollibee. Sa likod niya si Jollibee na habang gumagawa ng homework. Pero nasan siya? Nasa home. Malamang. Sa homework. Okay, so
The same thing. So, lagyan ng name. So, lalagyan ng name. Yan. Tingnan natin yung laman ng book. Okay. Oh! Goodness! Alright, there you go. Oh, ayan siya. Okay. Ayan o, napakaganda ng napaka-colorful. Maganda yung colorful yung book para mag-enjoy ang kids sa pagbabasa. So that encourages the kid to move on to the next page. Kaya pag maganda yung pag colorful yung book. Ayan. Colors, yung pagiging colorful ng book, nakakatulong din yan para sa brain development ng child. So, yan. Ito yung activity sa likod. Yung sa dulo ng book. Ayan, nakalagay. Responsableng bata, anong ginagawa? Bilugan ang mga halimbawa ng pagiging responsable. Okay, so this is situational. This is situations again. At pipili ulit tayo ng tamang response. Okay, sitwasyon. Abalang-abala si nanay sa gawaing bahay. Anong gagawin mo? So, for the kids, maglalaro ka ba buong araw or tutulong ka sa mga gawaing bahay? And then, the next situation, nagtuturo ang iyong guro ng bagong aralin. So, ikaw ba ay makikinig kang mabuti sa iyong guro? Magtutulog ka sa klase. So, which ones display yung being responsible or responsable? In this one, nakakalat ang mga laruan mo sa sahig. Ang nakalagay dito, hahayaan mo ang mga laruan sa sahig or ililigpit mo ang mga laruan mo. Ayan. So, ayan siya. And then, dito sa likod, yun yung teaser. Labasan na sa eskwela at nagmamadali si Ben umuwi para maglaro. Pero paano na ang homework niya? Alamin kung paano natutuhan ni Ben na unahin ang mahalaga sa tulong ni Jollibee. Ayan siya. Yan. So, this is the responsibly theme na book. Okay, dyan ka muna sa tabi. Then, natumba ulit. Sige na. Okay, pero ito, ang responsable checklist. So, buksan natin para makita natin yung ibang nakalagay. Alright. Okay, so ito yung badge. Hindi na kunin yung badge kasi babalik lang din naman natin siya. Pero yan siya. So, yung cut out mo, ipop mo para lang yun yung badge na ibibigay mo sa anak mo once na-achieve niya ang pagiging responsable. So, ito, responsable checklist. So, yun na una, bingo, this is now a checklist. So, ilista ang mahahalagang gawain at lagyan ng check kapag natapos mo na ito. Kumpletuhin ang lahat para makakuha ng responsable badge. So, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron tayong 10 spaces. 3 are pre-filled or provided by Jollibee. Nakalagay, ayusin ang kama pagkagising. Very basic. Pero, yeah, it teaches kids to be responsible. Yan ang mga first steps. And then, magsipilyo pagkatapos kumain. Magsipilyo, syempre. Toothbrush. Yan, magsipilyo. Gawin ang homework pag uwi ng bahay. Okay, yun. Syempre, homework. Yan tayo natututo maging responsable. Mga bata tayo. Para gawin ang mga bagay na kailangan natin gawin. So, for such a young age, dapat alam na nila yung mga ganitong bagay para paglaki nila, hindi sila yung irresponsible. Pero yun yun. Tapos ito, lagay ka ng mga kung anong gusto mong yung nag-identify for being responsible. Huwag mo naman lagyan ng mga bagay na uutos mo lang sa anak mo. So, yan, ganyan siya. So, be responsible as well in giving examples kung ano dapat yung gawin ng ating mga kids.
And then paliwanag natin sa kanila kung paano nakakatulong sa kanila itong mga ginagawa natin ito. Siyempre, yung ayusin ang kama, it saves time, lalo pag matutulog ka na sa gabi, you don't have to make bed or to ayusin ang kama. At then it also observes cleanliness sa bahay. Magsipilyo pagkatapos kumain, so it's for their own good, mga ganon. Kasi siyempre kapag hindi sila nagsipilyo, masisira ang ngipin, sasakit ang ngipin, kailangan bunutin. So, and it's a oral hygiene. Yun ang mga tinuturo natin sa ating mga anak dapat. And then the homework, syempre of course, sinabi ko na nga kanina, homework is part of being responsible, dahil yan yung mga bagay. Kasi hindi lang naman yan homework sa school na kailangan nilang gawin. May mga bagay na kailangan nilang gawin habang lumalaki sila na kailangan nilang gawin at huwag ipagpaliban. Meron mga it also teaches time management. So yun, mga ganong bagay. So yan, balik natin ito dito sa plastic, and then we will proceed with the last book available. And hopefully in the next few days, next few weeks, hindi tayo maubusan ng books 4 and 5. Wala silang numbers, pero I'd like to give out numbers to them. Pero yan, yung pang 5 at yung pang 4 na book, sana makuha natin real soon. Sorry, excuse me. And this is the last one. So, ang pinakamasayang pista, ang kwento ni Russell Molina at guhit ni Kim Alexis Santiago. Okay. Alright, so check muna natin yung tissue sa likod. Taon-taon ay puno ng dekorasyon at palamuti ang bahay ni Luna tuwing pista. Pero bakit ngayon ay tila wala na? Alamin kung paano ito naging pinakamasayang pista para kay Luna sa tulong ni Jollibee at Hetty. Okay, so this book would feature Jollibee and Hetty. And inside, naka-ipit yung, okay, so ito yung magpagbigay theme. So, mapagbigay coupons. And there's also a badge here. Ako si Blanc at ako ay mapagbigay. So, we'll check that out later. So, yan. Ito sa harap. Yung red ribbon na cake. Colorful cake. Yung Jollibee palabok. Yung Jollibee crispy chicken joy. And then, this Jolly Spaghetti and Jollibee Burger Steak. Alright, so same. Okay, ang name sa harap. Ayan, okay. So, wow, medyo mas makulay ito kaysa dun sa mga nauna. Kasi pista. Pag pista talaga makulay ang paligid. Lalo sa mga provinces, kasi ito sa Maynila, medyo hindi na ganong na bibigyang pansin yung mga pista, kasi it's more on a busy lifestyle, fast-paced ang galawan dito. So yeah, and one day ang mga pista, so nabibigyan ng time mag-prepare ang mga people or ang mga tao sa pista. Pero maganda yan pag nasa mga provinces ka. Ayan, so ito yung nasa likod, yung activity sa likod. Diyan si Hetty. And pagbibigayan, kaya yan. Okay, so again, pagbibigayan, kaya yan. Bilugan ang mga halimbawa ng pagiging mapagbigay. So, ito, may mga situations again dito. At papipiliin natin ang ating mga anak. Tuturo natin sa kanila kung ano ang dapat gawin. So, una, naiwan ng kaklase mo ang baon niya. Ang gagawin niya, kawawa ka naman. O halika, kain. Kawawa ka naman. Okay. Halika, kain tayo. Pwedeng paghatian ng baon ko. Yeah. So, kawawa ka naman versus this one. There's a more appropriate response. Yun naman yung tinuturo niya. And then this one, nag-iisa ang kaibigan mo sa palaruan at walang kalaro. So, anong gagawin mo? Papahiramin mo ng bola para pareho kayong maglaro. Hahayaan mo na lang siya mag-isa. And then the last situation here, so walang dalang pangkulay si Mia. So, magpapatuloy ka lang sa pagkulay at huwag pansinin si Mia, or ipapahiram mo ang iyong pangkulay kay Mia. Ayan, so
ito yung situations kung kailan pwede mong kailan mag-display ng pagiging kind or mapagbigay. Ayan. Okay, sige. Ito na, you rest. Ito yung mapagbigay coupons. Okay, buksan natin. Talaga yung uso to dati, yung mga stationery, mga paper, kinakat. Yan, it's a good thing na may mga ganito, may pag-ganito sa Jollibee. Yan, ito yung badge. So again, for the parents, para sa magulang, ibigay ang badge kapag nakumpleto na ang mapagbigay coupons activity. Okay, so ayan, mapagbigay. So color pink yung badge. And then this is the coupons. Okay, mapagbigay coupons. Ibigay ang coupons sa iyong pamilya at mga kaibigan at gawin ang mga nakasulat dito. Kumpletuhin ang lahat para makakuha ng mapagbigay badge. Okay, to, from. So para siyang ano bang tawag dito? Yung parang for gift. Yung gift card. Pero yan, coupons na siya. So, lagay mo yung pangalan ng anak mo. Then from, syempre ikaw yan as a parent. Yung pangalan mo from mommy, from daddy. And then yan. Bibigyan kita ng isang mahigpit na yakap. Yan yung first. And pangalawa, papahiramin kita ng mga laruan ko. Then next, kakantahan kita ng paboritong kanta mo. Okay. Then next is, maghahati tayo sa baon ko. Next is, gagawan kita ng magandang drawing. Then next is, sasamahan kitang mag-grocery. Then, tutulungan kita sa homework mo. Papahiramin kita ng libro ko. And the last one is, gumawa ng sarili mong coupon na sulat ang gusto mong ibahagi. So, ayan siya. Baka ka ng gusto mong ibahagi. Like, ano ba ang, aside from ng drawing, minigay ng ng kung ano. Wala akong mag-isip at this time. Medyo payat tayo. And yes, so yan. That concludes our featuring ng mga books. So ayan nga sila. So maganda ang ating mga books na nakuha from Jollibee, and the activities are really engaging. So parents, let's help our kids na, these are all just simple items na makakatulong sa atin. Small thing, pero it's a big achievement kapag yung anak mo napakabait at may malasakit sa kapwa, mapagbigay, responsable. Ito, mapagbigay, responsable, ayan, respeto. So respeto, syempre, magandang na ituturo natin itong magagandang asal na ito sa ating mga anak. Ayan, so gamitin natin itong mga checklist, bingo, and coupons para maging mabuting bata ang ating mga anak. And yun din ang maipapasa nila sa mga magiging anak nila, sa magiging apo natin. And you just spread goodness, kindness to everyone, not just to our kids, mga pamangkin natin, kung wala tayong mga anak. This is one thing we can do to engage with them. Let's alin natin ang ating mga anak, ang mga kabataan, mga bata ngayon, hindi na lang dapat hinahayaan sa mga gadgets, unsupervised. So, it's our responsibility to our kids na turuan sila ng magandang asal at maging mabuting tao. So, yun. Maraming salamat guys sa panonood ng ating video at sana mabili na rin natin yung mga yung iyong mga books na hindi pa available, yung malasakit sa kalikasan at yung pagiging matapat. I'm so excited to see what's inside and what things or activities it has para maituro natin sa ating mga anak.
Pero kahit wala nito, ipagpatuloy natin ang pagtuturo sa ating mga anak ng kagandahang asal. Okay, so let's spread love, good vibes, let's not spread hate, and turuan natin ang ating mga anak maging mabuti. So, thank you so much, and don't forget to subscribe for more exclusive videos, unboxing, and everything sa mga narating pang araw. Marami pong salamat sa inyong suporta at panonood, at mag-subscribe po kayo, mag-follow po kayo sa ating mga social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, and X. So, see you all soon. So, bye for now.